Welcome din po natin ang ating mga kapatid, mga Bible Apostles na nasa Facebook Live at nasa YouTube po. So welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly, ating pagnilayan, ating manalangin po. Ang ebanghelyo po tungkol po sa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. So ngayon, tayo po ay magsisimula ang ating pong session this evening po sa pamagitan po ng recap or ang ating pong summary ng last week's reflection na ipapahayag sa atin ni Brother Larry Pinili. Good evening po, Brother Larry. Lahat sila ay sama-sama po sa San Pablo Apostol kaya bigyan natin ng time. Ayan na po sila. Very good. Good evening po, Brother Larry. Kayo na po ang magsisimula. Pag-mute po, Ate Chris. Muted pa po kayo. Pwede po kaya ipasok si Brother Larry ng ibang device kahit po sound lang po niya. Okay na po. Okay na. Ah, nawala po ulit yung sound ninyo. Baka kailangan nyo po i-disconnect po yung inyong um, speaker.
Hello? Okay na po. Hello po. Okay na po. Kailangan nyo patayin yung isa pong nag-e-echo Okay na po, siya. sister. Okay na po. Maraming salamat po. Okay, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihang magkatipon tayo sa kanyang mga salita. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagninilayan sa gabing ito, tayo muna ay magbalik tanaw sa nakaraan nating paksa. At ito po ay buod lamang ng nakaraang gospel ng ikatlong linggo ng Kwaresma. Sinimulan ni Father Adonis sa isang kwento ang pagninilay tungkol sa isang babae na maglalakbay patungo sa ibang bansa. Sa di inaasang pangyayari, siya ay nabalian ng buto at siya ay na-hospital. Noong gabi ring iyon, napanood niya sa TV ang balitang nadisgrasya at bumagsak ang aeroplanong lulan ang mahigit 100 pasahero na namatay at walang nakaligtas na buhay. Naisip ng babae na napakabuti sa kanya ng Panginoon at hindi siya napabilang sa mga namatay. Ngunit ang ganitong kaisipan ay hindi inaayunan ni Jesus. Sapagkat ang tanong, hindi ba minahal at naging mabuti ang Diyos sa higit sa 100 pasaherong namatay? Sa pagpapatuloy sa kwento ng Ebanghelyo, may dalawang trahedyang pangyayaring ibinalita kay Jesus. Ang isa ay gawa ng tao at ang isa ay aksidente. Ngunit ito ang sagot ni Jesus sa kanila. Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito at ang mga namatay na bumagsak ang tore ng Siloe kaysa sa ibang mga taga-Jerusalem? Dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Kung titignan natin, parang sinasabi ng Panginoon na wala tayong karapatang isipin na mas makasalanan yung mga ibang nakaranas ng trahedya, nagdurusa at mga nasawi. Hindi tayo mas mapalad kung hindi tayo nakakaranas ng mga ito. At ito yung inaalis ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Dagdag pa ni Father Adonis, sa kasulatan ng salita ng Diyos ay mga pangyayari o dabar Elohim. At sa salitang Grego ay logos to theio. Kaya nga po sa bawat pangyayari sa ating buhay ay kinakausap tayo ng Diyos. Sa kwento ni Father Adonis tungkol sa isang nakakwentuhan niya ng isang 90 years old, sinabi nito na ang lahat ng kanyang kaibigan at mga kamag-anak ay marami na sa kanila ay nawala na halos, kakaunti na lang ang mga kasabayan niya na natira. Dagdag pa nito na hindi ibig sabihin ito ay mapalad na siya dahil buhay pa siya. Sa katunayan po ay binigyang kaliwanagan ng taong ito kung anong kabutihang hatid nito sa kanya. Nakita nito ang kabutihan ng Diyos hindi dahil mas mabuti siya sa iba, kundi dahil binigyan pa siya ng pagkakataong magbalik loob sa Diyos. Pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng Ebanghelyo na ang puno ng igos na di namumunga ay dapat nang putulin. Sinabi ng tagapag-alaga na huwag mo nang putulin ang puno. Subukan ko munang hukayin ang paligid nito at lagyan ng pataba upang mamunga. Kung di naman mamumunga ay tsaka ito putulin. At ito po yung sinasabi ng Ebanghelyo sa panahong ito. Pwede nang putulin ang panahon, ang buhay at pwede nang may masamang mangyari sa atin. Pwede nang mamatay ang ating lupa, gayon din ang ating espiritu, kung hindi tayo magbabalik loob at tatalikdan ang ating mga kasalanan. At ito yung panawagan sa panahon ng Kwaresma. Iniugnay ni Father Adonis yung punong patay, yung krus kung saan itinaas ang ating Panginoong Hesukristo upang mabigyan ito ng buhay at bunga. At yung punong may bunga na pinagsimulan naman ng kamatayan dahil sa kasalanan at ito yung unang pagkakasala nila Eva at Adan. At ano nga ba dapat ang totoong maging bunga ng isang puno? At ito nga po yung krus ni Jesus kung saan siya pumanhik at dito pinakita ng Diyos yung unang agape love. Isang pag-ibig na walang kondisyon at ito na rin yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang pagninilay ni Father Adonis ay sinimula ng isang kwento at tinapos din ng isang kwento. May isang pamilyang naninirahang malapit sa dagat, mag-asawa at 2 anak. Sila ay dukha at tunay na mahirap. Isang gabi na may sama ng panahon ay nagdesisyon ang mag-ama
na pumalaot upang magpakasakaling may maiuwing kabuhayan na pangdagdag sa matrikula ng mga anak. Sa di kagandahang panahon ay mas lalo pa itong nagsungit at halos mapuno ng tubig ang kanilang bangka sa lakas ng alon. Wala na silang makitang palatandaan upang makabalik sa kanilang pinagmulan. Nawalan na ng pag-asa ang mag-ama na makauwi pa sila. Hanggang may napansin silang isang maliit na liwanag. Ito yung kanilang sinundan hanggang makabalik sila sa kanilang isla. At napansin niya na yung liwanag na sinundan nila ay patungo sa kanilang lugar. Wala silang kamalay-malay na ang apoy na kanilang sinundan ay ang apoy ding tumutupok sa kanilang bahay. Ito isang pangyayari na may dalawang perspektibo. Una ay ang pasasalamat ng mag-ama sa liwanag na kanilang sinundan upang makauwi silang buhay at ito yung kanilang naging kaligtasan. Habang yung mag-ina na naiiwan sa tahanan at nasunugan ay trahedya at kabiguan naman ang naging pangunawa nito sa kanila. Sa mga hindi po nakapakinig sa nakaraang episode na ito, maaari po nating mabalikan muli ang buong detalye at mag-search lang po tayo magpunta sa official Facebook at YouTube channel ng Arca Ministry on Biblical Apostolate. Maraming salamat po. Thank you po, Brother Larry. Maraming salamat po sa napakagandang ah, pagbabalik po sa ating pong nakaraang na pagninilay sa ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po tayo po ay magpatuloy sa ating opening prayer na pamumunuan po sa atin ni Sis Tess Buendia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama Amen. namin pagmahal, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa araw nito. Sa mabathalang buhay ng iyong bigay at kaloob, sa mga biyaya at pagpapala ng inyong niloob. Ama, salamat po sa pagkakataon na nagkakatipong kami sa pamamagitan ng iyong Biblical Spirituality Weekly upang mag-aral sa iyong mga salita na nagbibigay buhay at nagpapalalim sa aming buhay pananampalataya. Ama, patawarin po niyo kami sa aming pagkukulang at mga pagkakamali sa lahat ng aming mga maling pag-iisip, maling pagsasalita, at sa aming mga maling gawa. Patawad po, Panginoon, patawad. Ama, sa oras na ito, ay hinihiling namin na ipagkaloob mo po ang banal na Espiritu Santo na nagpapahayag sa amin at magbubukas ng aming puso at isipan upang ang inyong salita ay aming maunawaan. Gabayan at patnubayan ang lahat na nagbabahagi at magsasalita sa pag-aaral ng mabuting balita. Gayon din po sa mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live at Zoom. Gayon din po si Father Adonis Saclolo, na aming Direktor ng Biblical Apostolate, na ginawa mong instrumento upang mas lalong mapalalim ang aming kaalaman at pag-uunawa sa iyong mga salita. Pagpalain po niyo si Father Adonis Saclolo at sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang pagmamahal sa misyong ito. Sila po ay panatilihin ninyong malusog, malakas at malayo sa anumang karamdaman at sakit. Sa pagtatapos, Ama, bigyan mo rin kami ng karunungan, maibahagi ang iyong mga salita sa aming kapwa. Nang sa gayon, ay makatugong kami sa tunay na misyon bilang isang tunay na Kristiyanong gumagawa ang misyong pagtulong sa ikaliligtas ng aming kapwa, pamamalakayan ng mga tao at pagpahayag ng mabuting balita. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinadalangin namin sa pamamagitan ng anak, aming Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Anak, Espiritu Santo. Magandang gabi po. Amen. Magandang gabi. Magandang gabi po, Sister Tess. At tayo po ngayon ay patuloy po na manalangin at hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo sa ating lahat.
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ating papakinggan ang Ebanghelyo na babasahin po sa atin ni Sister Adelfa Cabiles. Connected. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskribano. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalos sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang tanghagang ang mga Pariseo at ang mga eskribano. Ang sabi, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalos sa kanila. Kaya't sinabi isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanila ng ama
ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang kanyang kayamanan. At dooy, nilustay na lahat sa diwasong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom. Sa lupain niyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niya. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumimig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinadkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang kuya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa akin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang buya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para pagkatuwaan kami, aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasusungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Sis Adelta. At tayo po ngayon, magpatuloy po sa ating pagninilay sa pamamagitan ng isang song reflection. Masdan mo, Diyos, ang lingkod mo, na
sa'yo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kay tagal kong nalayo sa'yo, at kay raming mga taong sinaktan ko, at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, pininid sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko'y buksan mo, upang matugunan ang tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Oh, kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Ngayon ating pakinggan ang ating pong unang sharer na gabing ito na ay si Sis Janet Alcala. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Janet ng San Pablo Capisto. Maganda at makahulugan ang ating gospel for tonight. Mahalaga ang tapat at may kababaang loob sa paghingi ng tawad at may acceptance o pag-amin sa kasalanan. Ito ay nagpapakita ng taus-pusong pagsisisi. Nadama natin ang tunay na pagmamahal ng Ama. Malugod niyang tinanggap at pinatawad ang kanyang anak na minsan ay nawalay sa kanya dahil sa kasakiman. Nagdiwang, naghanda, nagsaya sa pagbabalik ng kanyang anak sa piling niya ng buhay. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa kasakiman, mga kasalanang kanilang ginawa, nandung sinubok ang Panginoon at ang kalikasan. Sinisisi ang Diyos sa kabiguang sinapit. Isa ako sa mga taong ito. Natatandaan ko, April 2, 2021, Holy Thursday. COVID positive ako. Bakit? Makulit ako. Gusto kong lumabas kahit bawal. Kinukuha ko ng palihim ang gate pass ng anak ko para makalabas. Tatlo lang kami sa bahay, ako, asawa ko, at ang binata kong anak na siya lang ang authorized lumabas. Senior na ako, pero feeling ko, malakas ako, kaya ko.
Nagalit ang anak ko nang nag-positive ako sa COVID. Sinisi ako dahil sa katigasan ng aking ulo. Paano na daw ang kanyang papa? Baka mahawa. Kasi diagnosed with chronic kidney disease. Nagalit din ako. Buti pa ang papa nila naalala nila. Samantalang ako, naalala ba nilang baka mamatay ako? Dito sinisi ko ang Diyos. Bakit ako? Nagsiserve naman ako sa simbahan. Tumutulong ako sa kawang gawa. Akala ko malakas na ako sa iyo dahil taong simbahan ako. Nagdarasal ako palagi, regular na nagsisimba kasama ang pamilya. Pero hindi ko matanggap na positive ako sa COVID. 3 araw na mataas ang lagnat ko, pero walang ubo, sipon o hindi hirap sa pagsinga. Sabi ko, fake, baka hindi COVID. Pero masama pa rin ang loob ko pagdating ng ika-4 na araw. Bigla akong nag-LBM at ang taas-taas ng lagnat ko. Pinibayaan mo talaga ako. Akala ko mild lang. Sabi ko sa sarili ko nang may panunumbat sa Diyos. Pero in fairness sa mga anak ko at manugang ko, asikaso at alaga naman nila ako. Nagpupumilit akong pumasok sa ospital, walang available. At ayaw ng doktor, baka lang daw ako lumalado. Nabalitaan ko, ang best friend ng asawa ko ay namatay. Nasa private room ng St. Luke. 1 million ang nagastos, pero namatay. Ang family friend naming babae, 3 weeks nang gumaling, patay due to COVID. 3 pa sa senior kong mga kapitbahay, namatay din. Tanong ko kay Lord, tinatakot mo ba ako? Ako na ba ang susunod? Pero medyo kabado na ako sa dami ng namamatay. Nang ika-6 na araw na akong may sakit, narinig kong nag-uusap ang aking mga anak. Masaya sila kasi negative sa COVID ang mag-ama ko dahil sila ang kasama ko sa bahay. Nag-impake, umalis sila at lilipat ng bahay for their protection. Wala naman akong choice. Pinanonood ko lang sila sa bintana habang pasakay ng kotse, pero may lungkot akong nararamdaman. Naiiyak ako. Nag-iisa na lang ako sa bahay. Paano ako? Umiiyak ako, hindi ko alam, nagdarasal na pala ako. Sorry po, sinisi kita sa pagkakasakit ko. Patawad, Lord. Nagsisisi ako sa mga sinabi ko. Buong kababaang loob kong sinusurrender ang buo kong sarili at tinatanggap ko ang hampas ng COVID na ibinigay mo sa akin. Isang hampas kumpara sa 1,000 hampas na tiniis mo para sa aking mga kasalanan. Patawad, Panginoon, pagalingin mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa aking asawa. Walang mag-aalaga at mag-aasikaso sa kanya. Ako ang kanyang lakas. Pangakong patuloy akong magsisilbi sa iyo at sa aking kapwa nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nag-post ako sa Facebook. Sinabi ko may COVID ako. Nagulat ako, inulan ng prayers at mga paalala ang messages. Madaming nagpadala ng food, healthy drinks, fruits, mga lutong bahay na pagkain via Grabs. Yung iba, iniiwan lang sa gate namin. Natuwa ako, marami nag-response. Akala ko, ikahihiya nila ako dahil may COVID ako. Marami palang nagmamahal sa akin ng tunay na kaibigan at kamag-anak. Dahil dito, lumakas ako araw-araw at nawala ang takot ko. Umiiyak ako at nagpapasalamat sa Diyos. I realize na hindi pala niya ako pinabayaan. Wala pala ako sa list ng mga mamamatay. Thank you, Lord, you spare me. Dito na-realize ko, He really took good care of me. Hindi man physical, pero ginamit niya ang social media para sa mga taong kahit malayo sa akin ay nangangalaga at nagbibigay ng lakas ng loob upang mawala ang takot ko at pangamba. Mabuti ang Diyos, handang magpatawad. Nandiyan siya para sa atin. Dasal na may pasasalamat, bagong pag-asa, at magandang buhay ang inaasahan ko pagkagising ko. Sa Diyos,
walang imposible. Dasal, kapit lang, ikaw ay pakikinggan. Amen. Maraming salamat po, Sister Janet. Ngayon po, ang ating pong papakinggan ay si Brother Joji Gideon Torres po. Opo, pwede na po. Mapagpalang gabi po sa lahat. Sa Ebanghelyo binasa para sa darating na linggo, ang anak na alibuga, nakikita ko rin ang sarili sa pangyaring ito. Kasi sa pagninilay namin dito mga kapatid, no, nakita ko yung sarili ko. Mula pagkabata, ako'y nagsisilbi na simbahan dito sa San Pablo Apostol. Hindi pa ganito yung itsura ng San Pablo ng time na yun. Yung kahirapan talagang mararamdaman mo. Kung sakristan ako, lagi kong dasal, sana makatapos ako ng pag-aaral. Kasi mahirap lang kami. No? At nung time na yon, broken family pa kami. Ang mother at father ko separated. So marami akong question. Marami akong tanong mula pagkabata na sana dumating ang punto makapag-aaral ako. Kasi talagang inaamin ko, hindi kami mayaman. Wala kaming kakayahan para makapag-aaral. So, nagpapasalamat ako sa Diyos, dumating sa punto, pagka-graduate ko ng high school, dumating ang father ko at naisip niya na pag-aralin ako sa Mindanao. Doon ako mag-aaral. So, nung time na yon, iniisip ko na siguro yung buhay ko simple lang kasi sa Tondo, mahirap kami. Payak masyado yung pamumuhay ng mga namin magkakapatid na mama ko. Nung pagdating ko po ng Zamboanga, bigla ko ako nagulat. Bakit to? Hindi ko akalain ganun po pala talaga ang trabaho ng father ko at isa sa, sabi ko, ma-impluensyang tao. So yung buhay ko sa Mindanao, biglang umikot ng 180 degrees. Doon nakita na yung buhay ko na iba. Nakapag-aral sa isang magandang eskwelahan, nakapagtapos, at doon natuto ako magbarkada. Unlike before, ang mga barkada ko, mga taong simbahan. So doon para nakikita ko sa kwento ng alibugang anak, kinuha ko yung mana ko sa Diyos. Ako mismo ang kumuha dahil yung mga natanggap kong magandang buhay sa Zamboanga, nakalimutan ko kung paano magpasalamat sa Kanya. Basta kung ano yung nariyan, tuwan-tuwa ako. Hanggang sa nakapagtrabaho ako, naikot ko iba't ibang lugar, at talagang nakalimutan ko kung ano ako dati. Nakalimutan ko kung dati na every Sunday laman ako ng simbahan, pero pagka-graduate ko ng college, nawala sa akin yung ganong sistema. Every time nagtatrabaho ako, kumikita ka, pero hindi ka masaya. Tinatanong ko yung sarili ko, paano magpapasaya sa akin? Hanggang sa naisipan kong, nung nagkaroon ng gulo sa Mindanao, yung Camp Abubakar, kasi isa sa area na pinagpunta na ako nagtatrabaho, I have to give up my job at umuwi ng Maynila, 2000. Nung mapunta ako sa San Pablo, kung saan ako nag-serve, naisip ko na ito pala, siguro ito yung kulang, kasi nakalimutan kong lumapit sa Kanya. Nakalimutan ko yung dating ginagawa. Ito yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon kumakapit ako sa Kanya. Kaya nga sa kwento ng alibugang anak, andyan siya nung pagbalik ko sa simbahan, andyan yung Diyos, hinakap ako uli, tinanggap ako uli. Parang sinasabi niya sa akin, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan sa dinadalang pasan at kayo bibigyan ko ng kaginhawaan. Ito po yung laging umuukil-kil sa aking isipan na harinawa na lagi niya akong ginagabayan, lagi siya nakaalalay sa akin, kahit anong hirap ng dinaranas ko. Hindi ko na inisip kung magkano kinikita ko. Basta ang importante ngayon, nandito ako ulit sa Kanya. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po kay Brother Georgie din po. So ngayon tayo po ay magpatuloy po sa ating pagninilay, ating pakinggan ang exposition ng ating gospel mula kay Father Ado. Good evening po, Father.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na Bible Apostles and coordinators, mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Parang nakita ko sa San Pablo si Father Rocky. Andyan pala siya. Magandang gabi, Father. Nag-meet lang kami nung recollection ng diocese ng mga clergy nung nakaraang linggo. At ngayon po, alam naman natin karamihan sa mga Bible Apostles coordinators na bigyan natin ng diin itong ebanghelyo ng Alibugang Anak sa ating Lenten recollection, no? Pero para sa kapakinabangan din, for the sake ng mga kapatid natin, no, na wala roon, ay babalikan natin ng sandali, no, itong mga pinag-usapan natin. Unang-una, ang ebanghelyong ito ay may konteksto. At makikita natin ito dun sa unang 3 talata, no, sa first 3 verses. Sabi roon na isang araw ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. At nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, sabi nila ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. So ito ang konteksto noong buong kapitulo, no, chapter 15 ng Ebanghelyo ni San Lucas. May mga makasalanan, mga maniningil ng buwis na totoong nagtraidor sa kanilang bayan, no, at ipinagbili yung kanilang pananampalataya, no, para lang sa kayamanan. Kaya sila ay marumi, sila ay mga makasalanan, itinuturing silang hindi karapat-dapat, no, sa bayan ng Diyos. At meron naman yung mga matuwid, yung mga Pariseo at mga iskriba. No, at sa harapan nitong dalawang uri ng mga taong ito, nagbigay si Jesus ng mga talinghaga, no? Kaya nga, ang talinghaga ay yung isang ama na may 2 anak. At alam natin yung nangyari, yung bunsong anak, sinabi niya sa ama, akin na ang mana ko. At sa kultura ng mga Hudyo, kahit naman sa kultura ng Pilipino, parang malaking kabastusan o kawalan ng respeto na buhay pa yung magulang mo ay kukunin mo na yung mana mo. Para bang sinasabi nung anak, no, na patay ka na para sa akin. You are already dead, no, for me. No, kaya nga, yung ama naman ay mabait at ibinigay yung mana ng bata. At ilang araw pa lang pinagbili, no, at siya ay umalis. Ngayon mahalaga ang mga mana sa kultura ng mga Hudyo sapagkat ang lupang pangako ay Diyos ang nagbigay. At hinati niya ito sa 2 tribo. Bawat tribo may mga clan, may mga pamilya at hinati-hati yung lupain. Kaya nga para ipagbili ng isang tao yung lupa na minana niya ay parang sinasabi niyang ayoko sa iyo, ama, ayoko sa pamilya ko, ayoko rin sa Diyos na nagbigay sa atin ng lupang ito. Kaya pinagbili niya. No, sa madaling salita, gusto niyang putulin lahat ng relasyon niya, no, sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. No, kaya siya ay pumunta sa malayong lugar, no? At doon daw ay nagtampisaw siya, no, parang walang habas na pagsasaya, no? At nalustay, naubos lahat ng kanyang pinagbilhan ng kanyang mana at natagpuan niya yung sarili niya na nagugutom dahil nagkaroon ng tagutom sa lugar. At wala nung kahit isa man doon sa kanyang mga kasama sa kaligayahan na dumamay sa kanya. Natagpuan niya yung kanyang sarili sa isang mamamayan doon na nag-aalaga ng baboy. Ang baboy ay marumi, no? Nasa Biblia ito sa aklat ng Leviticus, marumi. Isang maruming hayop na hindi pwedeng kainin ng mga Hudyo. Pero itong Hudyo na ito, dahil sa kanyang pagiging gutom, naglingkod siya sa baboy. Sabi nga rito, na parang ano siya lingkod siya ng baboy, hindi nung may-ari nung baboy, yung baboy. Pero mas mababa pa nga siya sa baboy kasi nung gutom na siya, gusto niyang kainin hindi yung pagkain ng baboy, yung binasa nating ebanghelyo. Ang sabi ron, gusto niyang kainin yung pinagbalatan ng pagkain ng baboy. Pero makikita natin yung talagang pagkalugmok ng batang ito, ng taong ito, kasi itinanggi pa rin sa kanya nung may-ari ng babuyan yung gusto niyang kainin. Ngayon, sabi natin, ito ay larawan ng tao na humiwalay sa Diyos, no? Kasi ang buhay natin, no, tama yung sinabi ni Brother Joji kanina, yung buhay natin, ito yung bigay ng Diyos. Yung bigay ng Diyos, pamanang buhay. Pero maari natin itong ipagbili, parang sinabi nung alibugang anak, ayoko nang may kaugnayan ako sa iyo. Ang taong lumalayo sa Diyos ay ganito rin ang ginagawa. Sinasabi ng taong lumalayo sa Diyos, ayoko nang may kaugnayan sa iyo.
puputulin ko ang ugnayan natin. Kaya nga ang definisyon ng kasalanan, no, sa katuruan ng ating simbahan ay pagputol ng relasyon ng tao sa Diyos. At ang kahihinatnan ay kung ano yung nangyari sa alibughang anak na ito. No? Hahandusay malulugmok no magiging alipin. No? At mas mababa pa sa alipin. At ang larawan nitong batang ito, siya ay gutom. Ang isang taong gutom ay para bang may malalim na kuweba sa loob ng kanyang espiritu at kaluluwa na gusto niyang punuan. Ngunit wala siyang kakayahang punuan. Ang taong nasa kasalanan, kapag naputol ang ugnayan sa Diyos, nawawala yung buhay ng Diyos sa kanya. And we know that God is eternal. Alam natin na ang Diyos ay walang hanggan. Kapag ang Diyos ay nawala sa buhay natin o tayo himiwalay sa Diyos, katulad netong batang ito, magkakaroon ng isang napakalalim at walang hanggang kahungkagan. No? Infinite emptiness inside us. No, kahit punuan ito ng mga bagay sa mundong ito, hindi kayang punuan. Palaging may kulang. Palaging sumisigaw itong kahungkagan, itong emptiness. No, kaya nga, ang tao, dahil sa pagnanasa niyang punuan yung kulang sa kanya, pwede talagang parang maging hayop. No? Diba? Ito nga ngayon sa panahon ng Kwaresma, diba? Maganda yung panahon ng Kwaresma dahil dito sinasabi sa atin ng Diyos, iba ang tao, iba ang hayop. Ang hayop kapag nagutom kakain. Ang hayop kapag napagod magpapahinga. Pero sa panahon ng Kwaresma, sinasabi sa atin ng Diyos, hindi ka hayop. Kapag nagutom ka, pwedeng ialay yung pagkagutom, no? Mag-ayuno, no? Para sa kaluluwa. Ang hayop nais paligayahin palagi yung laman to gratify the flesh. Pero ang tao, ang kanyang pinapalakas ay ang kanyang buhay espiritual. Kaya nga itong batang ito ay humandusay, no? Parang mas masahol pa yung kalagayan niya sa hayop. At doon niya naalala, no? Na meron siyang ama at meron siyang tahanan. Sabi nga, 'di ba, pinaliwanag natin ito, he returned to himself, no? Ang unang nangyari ay bumalik muna siya sa kanyang sarili. No, kasi nawala na siya. No, nung nawala, yung umalis siya sa bahay, nawala, nagwala, kaya nawala sa sarili. Akala niya liligaya siya, akala niya magiging malaya siya, pero nakita niya na siya ay alipin, nakakulong doon sa walang dignidad na buhay. Kaya hindi niya nakilala ang sarili niya, nawala yung identity. Tao ba ako o hayop? Pero mabuti na lang bumalik siya sa kanyang sarili. Ito yung tinatawag na interior journey. Ito yung pinag-usapan natin din, pagbabalik loob. At doon niya naalala na mabuti yung kalagayan niya sa bahay ng kanyang ama. May ama siya, sabi niya, mas mabuti pa yung mga alipin sa bahay namin kumakain ng mabuti. Kaya ngayon pagbabalik loob niya sa kanyang sarili, nakita niya yung kanyang totoong kalagayan, doon nagsimula yung pagnanasa na nais niyang bumalik. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, nagkasala ako sa iyo at nagkasala ako sa langit. Hindi mo na ako kailangang ituring na anak, ituring mo na lang akong alipin. Parang sinasabi na itong bata, basta pabalikin mo lang ako. At totoo, yung buhay ng mga maniningil ng buwis dito sa ebanghelyong ito yung mga taong tinikman na ang lahat. Nasubukan na nila ang lahat. No? Maaring pumunta na sila sa iba't ibang lugar para maghanap ng kaligayahan. Pero palagi silang umuuwing bigo at luhaan. Wala naman talagang nakapagpuno nung kulang sa kanila. Kaya nga itong mga maniningil ng buwis, maraming pera ito, maraming kayamanan, may kapangyarihan. Pero bakit gusto nilang makinig kay Hesukristo? Dahil may malaking kulang. Merong parang kuweba o bangin na napakalalim na hindi mapunuan ng kung anuman ang kanilang natamo o ang kanilang naipon sa makamundong buhay na ito. At ito'y panawagan din sa ating lahat, mga kapatid, mga Bible apostles, na totoo, katulad itong alibugang anak, minsan talaga ay napapalayo tayo sa Diyos. Nawawala sa kalooban ng Diyos. Nararanasan natin itong kahungkagan, no? This void and emptiness. No, na nagkukunwari tayong maligaya, nakangiti,
pero hungkag, no? Empty. Walang laman at walang kahulugan. At sa panahon na yon, napakaganda na itong ebanghelyo. Naalala natin yung mga panahon kung saan tayo ay nasa grasya ng Diyos. Kung saan yung nararanasan natin yung kapayapaan ng buhay panalangin. Sabi nga ni Brother Joji, naalala niya nung bata siya, sakristan siya, di ba? At yung kaligayahan nung nasa simbahan ka at nung nandun ka sa makamundong buhay, talagang magkaiba. At ayun yung nanawagan sa bata, kaya nagsimula siyang bumalik. No, ngayon, nung pagbalik niya, 'di ba, sabi rito, malayo pa siya ay natanawan na siya ng Ama. Sapagkat yung daang ginamit niya pabalik, ito rin yung daan na ginamit niya palayo. Kaya nga sabi natin, 'di ba, this is the road back. No, ito kung saan tayo bumagsak, kung saan tayo napalayo, ang gusto ng Diyos ay balikan natin yung mga hakbang na iyon. Pag nilaya natin, bakit ba ako napalayo? Ano ba yung ginawa ko? Bakit ako napahiwalay sa Diyos? Ano yung mga hakbang na tinahak kong mali noon? At ayun yung kailangan kong pagnilayan at balikan at kailangan kong baligtarin. No, kailangan kong magbalik loob. Kaya doon din siya bumalik. Pero ang mabuti, yung Ama ay araw-araw naghihintay na nakatanaw doon sa daan na ginamit ng anak palayo. Napakaganda nito. Sapagkat kung iisipin natin sa tuwing tayo ay bumabagsak sa kasalanan sa ating mga kahinaan, no minsan akala natin nakakahiya ng bumalik. Pero tandaan natin itong ebanghelyong ito. Malayo pa tayo, ay hinihintay na tayo ng Diyos na ating Ama sa ating pagbabalik. Kaya nga 'di ba maraming mga kumpisalang bayan ngayon, kapag nagninilay tayo gusto kong magkumpisal sa isang linggo. Ngayon pa lang naghihintay na yung Diyos do'n sa kumpisalang bayan sa parokya natin, dahil gusto niya tayong tanggapin. At anong ginawa nung Ama? Sabi rito, tumakbo siya, niyakap at hinalikan yung anak. Yung taong galing sa babuyan, mabaho ito at marumi. Ako naranasan ko yan dahil may pigiri yung mga magulang ko, kahit maligo ka ng 2 beses nandun pa rin yung amoy. Lalo na yung dumi. Pero unang-una mahalaga tumakbo yung Ama. Sa kultura ng mga Hudyo, ang mga patriarka ay hindi tumatakbo at sumasalubong sa mga bisita. Ang mga importanteng tao ay naghihintay. Kahit naman sa Pilipinas, 'di ba? Pag pupunta tayo sa Malacanang, hindi naman tayo sasalubungin ni ni Ferdinand Marcos Bongbong, 'di ba? Hindi naman tayo sasalubungin sa gate nun. Dahil importanteng tao siya. Ang sasalubong sa atin yung mga alalay niya, no? Baka kapkapan pa tayo. Pero dito, yung mahalagang tao ay tumakbo at sumalubong. Ibig sabihin, binaba nung Ama yung kanyang dignidad. Hindi na mahalaga yung kanyang dignidad. Sa harapan ng mga tao na nakakita, hindi na mahalaga yon. Bakit? Mas mahalaga yung anak na bumabalik. At ito napakaganda sa Diyos. Mahalaga ang bawat isa sa atin sa ating pagbabalik. Pagkatapos nun, nagpapaliwanag pa yung anak. Di ba yung pinractice niya, sabi nung anak, no? Inulit niya, Ama, ako'y nagkasala sa'yo, wag mo na akong ituring na anak, ituring mo na lang akong alipin. Pinahinto siya nung Ama. Dahil sa pagpapatawad ng Diyos, hindi na kailangan ng paliwanag. Minsan, ito yung problema natin pag nagkukumpisal tayo, kailangan pa nating ipaliwanag yung mga kasalanan natin, no? O justify, bigyan ng katuwiran. Ito yung problema ng marami nagkukumpisal. Sasabihin nung nagkumpisal, Father, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y nagalit. Kasi po yung asawa ko ganito yung ginawa niya. Ay, yung anak ko, ganito rin yung ginawa niya. Yung manugang ko, ganito rin yung ginawa niya. Banahol yung nakumpisal ay hindi na yung kasalanan niya, yung kasalanan na ng mga tao sa bahay niya. No, pero sinasabi rito sa talinghagang ito, hindi na kailangan ng pagpapaliwanag. Ang mahalaga sa Diyos ay bumabalik tayo. Sa tuwing magkukumpisal tayo, alam na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Sabihin natin yung ating mga kasalanan at nakahanda siyang tayo ay yakapin at tayo ay halikan. No? Kaya nga, pinahinto na yung pagpapaliwanag ng anak, sabi, kunin niyo yung pinakamagandang damit sa bahay. Dahil ibig sabihin parang basahan na ang suot ng batang ito. Parang nakahubad na siya. Larawan ng kasalanan. Alam natin ang konsekwensya ng kasalanan ay kahubaran. No? And because of nakedness, there is shame, no, kahihiyan. Kaya sabi ng Ama, kunin nyo yung pinakamaganda, pinakamabuting damit sa bahay. At kung tatanungin natin, sino ba ang may-ari ng damit sa bahay? Yung may-ari ng bahay, yung Ama mismo.
Ang ibig sabihin, yung dignidad ng ama, yung karangalan ng ama, ay hindi niya na kailangang isuot sa kanyang sarili. Isinusuot niya ron sa anak na nagbalik. Ibinabalik niya yung dignidad na nawala. At kapag nakita ito ng mga tao na nandun sa paligid, makikita nilang, aba, yung batang naligaw, yung batang nagwala, ay nakasuot ng damit ng kanyang amang. Ibig sabihin, tinatanggap siya ng kanyang ama. Pangalawa, binigyan siya ng singsing. Ang singsing, ito yung signet ring. Alam natin ito, no, na ito yung identity ng isang tao na makapangyarihan. Halimbawa sa Genesis, 'di ba, yung parao binigay kay Jose yung kanyang singsing, no, sapagkat kung ano ang desisyonan ni Jose, tatatakan niya ng singsing, no, sapagkat yung mga decree, yung mga panukala noon, mga batas ay isinusulat sa scroll. At ito ay binabalumbon, lalagyan ng wax at tatatakan ng signet ring. At doon yung symbol nung tao, yung identity nung tao, no? Kapag binigay iyon sa isang tao, halimbawa yung parao binigay kay Jose, ang ibig sabihin yung katauhan ko ay ibinibigay ko sa iyo. Yung identity ko ay nasa iyo. Kung anong sabihin mo, parang ako ang nagsabi nun. At ito yung singsing ng ama, ibinigay sa anak, ibinalik yung identity ng anak kasi nawala. Akala niya nga hayop siya. Akala niya nga mas mababa siya sa hayop. At ito yung pagkakakilanlan, ibinigay yung identity. Pangatlo, binigay suotan ng sandalyas. Sapagkat sa panahon ni Jesucristo, ang mga alipin, ang mga lingkod ay nakapaa, nakayapak, no? Kaya nga, ang anak ng tahanan o yung taong malalaya ay mga taong nakasandalyas. At kaya nga isa sa kondisyon para makatawid ang mga Israelita mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako nung gabi ng Passover, kailangan nilang magsuot ng sandalyas. Ibig sabihin, aalis na sila sa buhay ng pagkaalipin papunta sa buhay ng paglaya. Pangalawa, yung sandalyas ay larawan din ng may umaari, no? Ibig sabihin, somebody owns you, no? Ibig sabihin, yung isang anak na walang magulang, walang nagmamay-ari sa kanya, siya ay alila. Pero yung isang anak na may magulang, no, siya ay anak ng kanyang magulang. Somebody owns the son. O kaya nung ibinigay ng ama yung sandalya, sinasabi ng ama, anak kita, sa akin ka. Kaya nga ibinigay itong tatlong bagay na ito para ibalik yung nawalang dignidad, yung nawalang identity o pagkakakilanlan, at yung nawalang sonship o pagiging anak. Ibinalik lahat ng ama. At huling-huli ay pinapatay yung pinatabang guya. Nung pinag-uusapan natin ito, yung matabang guya, ang ginamit dito, ang salita ay Grego, yung sitos. Sitos, ito ay grain, no? Ibig sabihin parang itong mga mais, no? Yung mga mahalaga trigo na kinakain ng tao. Pero para ipakain ito sa isang guya, no? Sa isang cup, dahil espesyal yung guya, dahil ihahanda ito sa isang espesyal na okasyon. Ang ibig sabihin, kaya pinataba itong guyang ito, may espesyal na okasyon dun sa bahay. Pero kinansel lahat ng ama yun. Ang sabi ng ama, ang espesyal na okasyon ay pagbalik ng anak ko ngayon. Ito ang espesyal na okasyon. Kung ano man yung espesyal na okasyon, hindi na mahalaga yun. Kaya papatayin na yung pinatabang guya ngayon. O kaya nga sa pagbabalik natin sa Diyos, mga minamahal na Bible Apostles Coordinators, isang malaking okasyon para sa ating Diyos Ama sa langit. O kaya nga paulit-ulit dito sa Ebanghelyong ito sa Kabanata 15, Kabanata 15, palaging sinasabi, ganito ang kaligayahan ng langit kapag may isang makasalanang nagbabalik loob. Napakaligaya. No? Kaya nga, no, inaanyayahan tayo ng Diyos na totoo. Makita sa ating mga sarili na minsan tayo ay napapalayo. Nawawalan ng dignidad, nawawalan ng pagkakakilanlan, nawawala yung pagiging anak ng Diyos. Nawawala yung wangis at larawan ng Diyos. Pero paulit-ulit tayong binibihisan. No, kaya nga si Jesucristo ay nakahubad sa krus para ibalik yung dignidad ng taong nagkasala. No? Kaya nga doon ay binibigay lahat ni Jesucristo sa atin. No? Ngayon, kung titignan naman natin yung nakakatandang kapatid, wala siya sa bahay. Kaya nung bumalik siya, nagtanong siya,
at nagalit siya, nagtampo. Sabi rito, resentment. Ayaw niyang pumasok ng bahay. For the second time around, 'di ba sa alibugang anak lumabas na yung ama sa bahay para salubungin yung alibugang anak. For the second time, sa ikalawang ulit, kailangan uling lumabas nung ama para papasukin yung anak na nanggaling sa malayo sa bukid sa pagdiriwang. Makikita natin, dalawang ulit no, na lumabas yung ama. Ang ibig sabihin, totoo na palayo yung alibugang anak. Pero totoo rin, yung nakakatandang kapatid ay nasa malayo rin. Ibig sabihin, kahit palagi siyang nandun sa bahay, malayo siya sa ama. Kaya nga, nung kinakausap siya ng ama, lumabas lahat ng galit niya, di ba? Sabi niya, wala naman akong sinaway sa utos mo, palagi akong naglilingkod sa'yo. Pero mabigat yung ginamit na salita sa Grego ron, ha? Ang sabi nung nakakatandang kapatid, ako'y nagpaalipin sa'yo. So ang ibig sabihin, itong nakakatandang kapatid, ang tingin niya sa sarili niya ay alipin siya ng ama. Kung paanong yung alibugang anak nung babalik siya, ang tingin niya ay alipin din siya. Maging alipin na lang siya. Wala silang pinagkaiba. Yung nakakatandang kapatid, totoo malapit sa ama, physical, pero malayo yung puso sa ama. Malayo yung kalooban sa ama. No, kaya nga, hindi niya kayang patawarin yung ama at hindi niya kayang patawarin yung kapatid niya. Hindi niya nga, ayaw niya nga tawaging kapatid niya. No? Sabi nung bumalik ang anak mong yan, no? Hindi ko kapatid, anak mo na naglustay ng kanyang kayamanan sa mga maruruming babae. Makikita mo na itong nakakatandang kapatid ay wala ng puso ng kanyang ama. No? Kaya malayo rin siya sa ama. At ayaw niyang makipagdiwang. At inulit ng ama yung sinabi niya, hindi ba mahalaga sa iyo na yung kapatid mo ay namatay, ngayon ay buhay? Nawala ang ngunit natagpuan, hindi mahalaga doon sa nakakatandang kapatid. Ang mahalaga sa kanya, dapat ang tinitignan mo, ang pinagmamasdan mo ay yung mga gawain at pagtatrabaho ko sa bahay na ito. At dapat bigyan mo ako ng gantimpala. Hindi mo ako binigyan ng gantimpala kahit isang bisirong kambing. Ito'y sabi nung nakakatandang kapatid. At kaninong larawan ito? Larawan ito ng mga Pariseyo. Akala nila sila ay matuwid, kaya may karapatan silang husgahan ang iba. No? At sabi ng ama, anak, hindi mo ba alam na lahat ng sa akin ay sayo? Pwede mo sanang patayin yung pinatabang guya. Pwede mong gamitin yung mga dapat gamitin sa bahay na ito. Pwede kang magdiwang kasama ng mga kaibigan. Ba't hindi mo ginawa? Kasi nga ang tingin nung anak ay hindi siya anak. Nung nakakatandang kapatid, siya ay alipin na gumagawa. Hindi niya naintindihan ang pagiging anak at ang pagiging ama. Kaya nga dalawang uri ng tao na nakikita rin natin sa simbahan. Sa ating simbahan, maraming makasalanan na nagbabalik loob. Ngunit may mga Pariseyo rin na matagal na naglilingkod sa simbahan, marami nang alam, marami nang naatinan na seminar, maraming ministry, maraming grupong sinasalihan sa simbahan na para bang nagbubulong-bulungan kapag may isang taong galing sa madilim na buhay na lumalapit sa Diyos. At kinakailangan nating mag-ingat dito. Dahil bandang huli, no, katulad din tayo ng nakakatandang kapatid, nasa loob tayo ng simbahan, pero hindi natin nauunawaan na tayo ay anak ng Diyos. At ano ang senyales na hindi natin nalalaman na tayo anak ng Diyos? Kapag hindi natin kayang tanggapin na ang ibang tao sa simbahan ay mga kapatid natin. Lalo pa nga yung nawawala. No? Kaya ito ay malalim na pagninilay sa panahon ng Kwaresma. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. At lahat tayo ay inaanyayahan. Dahil bandang huli itong alibughang anak at yung nakakatandang kapatid, parehas lang ang kanilang kasalanan. Parehas silang malayo sa Ama. Parehas silang malayo sa Diyos. Ang kaibahan lang, lantad yung kasalanan ng alibughang anak, ngunit patago nasa kalooban yung kasalanan ng nakakatandang kapatid. Kaya nga itong ebanghelyong ito ay panawagan sa ating lahat.
Na totoo, bumalik sa kalooban natin at tignan talaga kung anong meron doon. At totoo makikita natin na lumalabas ang Ama, 2 ulit na lumabas yung Ama, ang Diyos, para anyayahan tayo pabalik at magdiwang. Kaya nga mga minamahal na Bible Apostles, mga kapatid, napakaganda ng ating pananampalataya. Ito ay dahil laging bukas ang pintuan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat, sa kanyang pagpapatawad. No? Kaya nga sinabi natin, ang Diyos nga talaga ang alibughang Ama. Alibughang Ama, kaya niyang ipamigay lahat, kahit yung kanyang bugtong na anak, para sa mga taong ligaw na katulad natin. No? At si Jesucristo ay larawan ng alibughang anak. Siya yung umalis sa langit, sabi sa Philippians chapter 2, naglakbay sa lupa. Iniwan niya yung kanyang lugar, nagpunta sa malayong lugar, sa lugar ng sangkatauhan. At siya yung, at makikita natin, siya yung parang hindi na tao. 'Di ba sabi sa Psalm 22, is like a worm and no man. Sa krus na wala yung muka ng Diyos kay Jesucristo, durug-durug, wasak-wasak, madumi, nakakadiri. Sabi nga, 'di ba? Parang hindi na siya tao. Para sabi sa Isaiah chapter 53, before him we turn away our face. Wala nang kagandahan na makikita sa kanya. Ayaw siyang tignan ng tao. Ba't ganun ang larawan ni Jesucristo sa krus? Dahil siya ang alibughang anak. Kinuha niya yung kalagayan ng taong nawasak, nawalan ng dignidad, nawalan ng identity, pagkakakilanlan, nawalan ng wangis at larawan ng Diyos. Kinuha ng tao ang wasak, kinuha ni Jesucristo ang wasak na kalagayan ng tao sa krus. Bakit hubad si Kristo sa krus? Sapagkat yung damit na para sa kanya ay ibinihis sa atin. Kaya nga mga mahal na Bible Apostles, coordinators, napakaganda ng ating pananampalataya. Hindi dahil magagaling tayo katulad ng mga Pariseo at Iskriba. Napakaganda sapagkat sa tuwing magbabalik loob tayo, nagdiriwang ang langit. At tandaan natin, ang pagbabalik loob sa Diyos ay araw-araw na ginagawa ng isang Kristiyano. Araw-araw. Hindi natatapos. Kaya nga, pag nilayan natin itong malalim na pag-ibig at walang hanggang awa ng Diyos. No? Si Jesucristo ay naging alibugha para samahan tayo sa paglalakbay, no, pabalik sa kanyang Ama. Sige, pwede na po tayo magtaas ng mga panalangin. Yung mga nais po magtaas ng panalangin dito sa Zoom, mag-unmute po kayo. At lahat tayo bilang isang katawan, isang simbahan ay sasagot ng sama-sama. Para sa ating naglilingkod sa simbahan, huwag nating balikwalain ang sinabi ni Jesus na magbago, magbigaya, mapagpatawaran at magkaunawaan upang sama-sama tayong lumago sa pananampalataya. Manalangin tayo, Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, turuan mo kami maging mapagpakumbaba at maging mahinahon sa lahat ng oras. Nang sa gayon ay makita namin ang tunay na aral at leksyon sa araw-araw na pagsubok, mga suliranin at tentasyon sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Dinggin mo ang aming panalangin. Na sa araw-araw ng aming buhay, sa aming mga pagkakamali, naway lagi kami manunumbalik sa Panginoon upang humingi ng taos-pusong kapatawaran. Panalangin po namin ito sa inyo, Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas natin ang mga panalangin na ito. Gayon din yung mga natili sa ating mga kalooban, yung mga panalangin din na nasa ating Facebook comment section sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sister, announcement. Yes po, Tere is ready with the announcements po.
Yes po. So, magandang gabi po muli sa ating lahat, sa mga nanonood po sa ating Facebook Live at sa mga kasama po natin dito sa ating Zoom. So, ayan, patapos na po ang buwan po ng Marso, pero inaanyayahan pa rin namin kayo para po sa mga nais po na magbahagi po ng kanilang biyaya na tatanggap mula sa Panginoon. Bukas pa rin po ang mga kabataan po para tumanggap ng mga donations in kind or monetary para sa ating outreach program na gaganapin po sa Hospicio de San Jose ngayong darating na Sabado, March 29. Ayan po. Ay, wait lang po. Para po mas makita ninyo. Ayan po. So, para po sa mga magdo-donate po in monetary, ito po ang ating account number ng ating ministry. Paki-coordinate po, paki-message po si Sister Lacey o ako po para po i-confirm kung para po doon sa i-donate nyo po na monetary. At para naman po sa in-kind donations, ito po ang ating listahan. Toiletries, food, beverages, and canned goods. So, ang nais po nating pagbigyan po ang mga ating beneficiaries po ng ating bibisitahin po ngayong Sabado ay ang mga lolo at lola po na inaalagaan po ng Hospicio de San Jose. So ito po ang ating mga nais po na ibahagi sa kanila para po sa magdodonate po ng in-kind. Maari po na pakilagay po doon na care of Tere, may item ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Ayun po. So maraming salamat po sa mga nauna na po na nagbahagi. Pero bukas pa rin po kami para po sa nais pa po magpahabol. Ayun po. So upcoming activities po natin ngayong darating na Abril, ang ating entry program po ay gaganapin po sa San Pablo Apostol Parish sa Tondo, Manila. Ayan po ang ating hosting parish po ngayong araw na po ito. Maraming salamat po sa kanila dahil magkakaroon po tayo ng venue at meron pong tatanggap po sa ating lahat. So para po sa mga coordinators na may mga bago pong miyembro ng kanilang ministry at para sa mga nanonood po sa ating Facebook Live na interesado po sa ating entry program, ito po ay ang ating basic Bible seminar na continuous po na ginagawa po ng ating ministry. Maaari pong makipag-ugnayan po kay Sister Christy de la Cruz, ang ating coordinator po ng ating entry program. So ito po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So maaari po na dala na lang po ng inyong Biblia, ng ating bukas na puso at ating mga kasamahan po para po sa araw na ito. So ito po ay walang babayaran, pero sana po ay makapunta po kayo. Next po ang ating Bible Mission ngayong darating na Abril, si April 12 po. So saan po ito gaganapin? Ito po ay gaganapin sa lagi ako na dito sister, sa Jose Reyes Hospital at sa San Lazaro. Ayun, sorry po, nabubulol po ako. Ayun, ito po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So sana po makasama po namin kayo at ma-practice po natin kung paano po yung pagpapahayag po ng salita ng Diyos sa mga pasyente po ng mga hospital na bibisitahin po natin. Ayun po. And reminder po ulit, paki-block po ang ating kalendaryo para sa ating annual biblical retreat sa darating na August 29 to 31 sa St. Michael Retreat House, Antipolo. So for other details, kung magkano pong ating babayaran at sino po ang ating magiging speaker ay i-share po namin sa mga darating po na linggo. Ayun lang po, Sister. Father, baka meron pa po kayo. Maraming salamat po. Sa sa ating Bible mission, magsisimula po tayo sa isang misa sa San Lazaro Chapel dahil siya po ay yung Jubilee Church, no? Makakuha tayo ng indulgence. Kaya mahalaga bago tayo pumunta ron sa April 12, makapagkumpisal po tayo. Then magkukuha tayo ng indulgence. Isa sa requirements ng indulgence ay yung act of charity na gagawin natin dahil bibisitahin natin yung mga may sakit, no? Sa San Lazaro at sa Jose Reyes Hospital. Kung wala na po, ibigay na po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo lahat, ganyan din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Martes, no, sa ating Biblical Spirituality Weekly. Yes, so Father. Maraming salamat po sa San Pablo Apostol Parish po. Salamat po. Salamat po.
Especially kay Father Rocky, andito pala siya. Maraming salamat po, Father, at buong San Pablo Apostol Biblical Apostolate. God bless you po. Thank you for being our host today. At salamat po sa mga nasa Zoom. God bless you po. See you next week. See you po. Bye-bye po. Bye-bye po. See you sa April 5 sa San Pablo.